Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ninyo ay home. Wow, Leo. Po pwede ng iba sa inyo rito, baka ang negosyo ninyo, baka kayo'y realtor, or baka nagba-buy and sell kayo ng property, pwedeng ganun. Maaari din na trabaho ninyo, diba, is related to realty business. Possible din ang iba sa inyo rito, no? Baka kayo ay merong bibilhing bahay, or baka kaka-acquire nyo lang ng bahay, pwedeng ganun. Pwede rin ang iba sa inyo rito magmo-move in na, no? Sa bagong biling bahay ninyo. Pwedeng renovations din ito na mangyayari sa bahay ninyo, or with your person, no? Pwede rin na nagre-renovate kayo, nag-aayos kayo ng bahay ninyo, kasi pwede rin na meron ng mag-aasawa dito, magpapakasal na at uuwi na kayo sa sarili ninyong bahay. Or pwedeng this is your yung bahay na ito ng inyong pamilya. You know, baka meron na kayong asawa, 'di ba? May pamilya na kayo, so maaaring bagong acquire na bahay ito. So, we also have soulmate. This is really beautiful kasi pwedeng, lalo-lalo na for those of you na single pa, maybe you are going to meet your soulmate na sa ngayon, and you are going to notice, no, na yung sa una pa lang din yung pagkikita ng taong ito, talagang you will feel and see the great love connection, no, ninyo. Yung parang in sync agad kayo, swak na swak agad kayo, nagkakaintindihan agad kayo. Alam mo yon, yung parang instant connection. May mga ganon, and maybe because that person is your soulmate, kaya mararamdaman ninyo agad na parang you have already a history with this person. Mararamdaman mo, parang kilala ko na siya, 'di ba? Parang nagkita na kami somewhere, or kung kailan, 'di ba? Yung may ganun na parang malalim agad yung ninyo, yung pagkakakilanlan. And it's because that person is your soulmate, no? So baka yung na yan, yung pagkikilala mo na yan sa person na to, could be mauwi, no, sa isang relationship, sa isang love and romantic relationship. Kasi hindi naman lahat ng soulmate, 'di ba? Hindi lahat nagiging magkarelasyon as in romantically, no? Sometimes yung soulmate natin, kapatid natin, sometimes magulang natin. So, iba-iba. Pero in this case, maaring yung soulmate na ito, soulmate ninyo, could be your person, no? Could be yung magiging jowa mo. So, we also have time out. Ayan. So, Leo, maybe ito yung kailangan din, no, ng sarili ninyo sa ngayon. Kailangan mo na mag-time out muna. This is a time for you to spend time by yourself. Mag-me time kayo. Okay? You need to do some kind of solitude, mag-contemplate, mag-introspection, 'di ba? Kasi pwedeng matagal na ninyong hindi nagagawa ito. Kaya maring meron ng imbalance na nangyayari sa buhay mo. Kaya kailangan na, no, nagawin mo ito, no, para na ma-dissect mo yung nararamdaman mo, 'di ba? Ma-examine mo yung sarili mo, nasaan ka na ngayon sa punto ito ng buhay mo. Yung ganun ba? Kasi sometimes, sa sobrang kabisihan natin, sa sobrang dami ng ginagawa natin, we don't even have time for ourselves. At hindi, parang kahit anong sipag natin, kahit anong gawin natin, parang there's something missing. Kasi parang hindi na natin kilala yung sarili natin. Kaya parang kulang pa rin ang saya. Kulang pa rin yung walang contentment, parang ganun. Walang fulfillment, no, na nararamdaman. It's kasi nga, hindi mo na kilala yung sarili mo. Parang na-detach ka na sa soul mo. Kaya parang something is missing. Kaya this is what you need right now. Take a time out. Spend time by yourself para na mag-connect kang muli sa sarili mo. Mag-connect kang muli sa soul mo. Okay? Kasi parang nawawala na yung connection na yon. And probably then, because siguro stressed out ka. Diba? Baka sobrang pagod ka na, kaya inaanyayahan ka dito na magpahinga ka muna, distansya ka muna sa kung ano man ang mga worldly things na pinagkakaabalahan mo.
Okay? So, we also have fertility. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo ngayon, perfect na. 'Di ba? Para kayo ay magkaroon ng anak, yung gano'n. So, baka ang iba sa inyo din, nagbabalak no, na magkaanak na. Pwede ng iba sa inyo buntis na or baka malapit ng mga anak, no? So, pwedeng gano'n. Pero, yung baby parang, ano pa siya, parang nasa tiyan pa siya, 'di ba? Parang this looks like kung ano yung itsura ng baby sa womb, no? Kaya, maaari, no, ng iba sa inyo dito buntis, no? Or baka malapit ng mga anak. So, congrats sa iyo and good luck. Tignan natin kung ano pa yung mga messages para sa'yo. Kaya siguro kailangan mo ng pahinga, you know, kasi may stress pati baby, 'di ba? So, always remember, no, na yung mga readings natin dito is for the collective. Kaya may mga messages dito na magre-resonate sa inyo, merong hindi. Okay? Merong para sa iyo, merong para sa iba. Okay? Kaya, wag ninyong ipilit, no, sa inyong sitwasyon yung ibang mensahe dito na hindi sa inyo sumasakto. Kasi ibig sabihin, hindi yan para sa iyo. Okay? So, we have 10 of Wands. Burden ang iba sa inyo dito. You know, baka namang problema ang iba sa inyo rito sa person mo, baka naman problema ka sa person mo, baka meron kayong hindi pagkakaintindihan, pwedeng ganon, or po pwedeng hindi siya aware, 'di ba, sa nararamdaman mo na ikaw ay nahihirapan na siguro sa inyong relasyon, sa inyong samahan, 'di ba? Baka hindi siya aware na nahihirapan ka na or po pwedeng nasa-suffocate ka na sa relationship or po pwedeng kung kunyari nasa pamilya na kayo, may pamilya na kayo, may relationship na kayo, po pwedeng ano to, po pwedeng burden ka siguro sa mga obligasyon mo at responsibilidad sa pamilya. Kaya nakakaapekto yun ng well-being ninyo, nakakaapekto yun ng pag-iisip ninyo, yung ganon. So, maybe, kailangan mo makipag-usap, diba? You need to be open sa person mo para kasi kailangan sa relationship, 'di ba? It's like a two-way street. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng sasarilinin mo lang kung anong nararamdaman mo. Kasi dalawa kayo sa relationship, 'di ba? So kaya dapat open kayo sa bawat isa. Dapat na i-share mo sa kanya ang mga saloobin mo, mga iniisip mo, concerns mo. Ganon din siya dapat sa'yo. Yung ganon. Para smooth sailing ang relationship. 'Di ba? So, eto, kung nahihirapan ka na, kung ano man ang dahilan, mas magandang sabihin mo. 'Di ba? Ipaliwanag mo, ipaalam mo sa kanya. Because, para na matulungan ka niya or para ma-fix ninyo kung ano man ang problema, 'di ba? So, we also have the Ace of Swords. This is new beginning energy. Ang maganda rito kasi pwede, no, na pwedeng related ito dito, no, sa yung burden na to, pwedeng related yan dito, no, kasi maaari na magkakaroon ka rito ng enlightenment, magkakaroon ka dito ng bagong ideas, magkakaroon ka dito ng bagong idea or bagong perspective dito na makakatulong na masolusyonan mo yung problemang ito. You know, you will get epiphany siguro, you know, may mga intuitive messages, no, downloads na marireceive kayo rito na makakatulong para magkaroon ng linaw ang inyong isipan at mabago mo ang inyong sitwasyon. Mapagtagumpayan mo kung ano man ang burden na ito. You know? And para na makapagsimula ka uli ng bagong buhay. Di ba? Makapagsimula ka muli magsimula kayong muli ng bagong yugto ng inyong relationship. Di ba? So, what else? We have 9 of Pentacles. Napakaganda. Kasi, pwedeng kung ano man yung pinagsisikapan mo, ano man yung pinaghihirapan mong ayusin dito, no, sa inyong relationship, pwedeng mangyayari na, pwedeng eventually, yung effort mo at ng person mo, nag-joint forces kayo, na pagtulungan ninyo na maayos ang relationship. Kaya makikita mo din dito ang resulta na magiging okay kayo, mas magiging masaya kayo, 'di ba? At kapag masaya ang pamilya, masaya ang mag-asawa, 'di ba? Pati yung mga anak masaya, no? Kasi makikita nila na maganda
no, ang samahan ng kanilang mga parents, yung gano'n. Kaya good for you, you know. So kailangan lang talaga sometimes kailangan may pagsasakripisyo, no? Give and take, yung gano'n din. Kailangan din 'yon. So we have Three of Pentacles, no? This is about teamwork. So feeling ko talaga dito magiging maganda, no, ang resulta ng samahan, no? Magiging maganda yung relationship ninyo ng inyong person dito kasi magtutulungan talaga kayo. You are going to share with the same goals, yung relationship goals ninyo, talagang siguro diniscuss ninyo yan, pinag-usapan ninyo yan, kaya kayo ay magtutulungan para marating ninyo yung goal ninyo, para mangyari yon, ano, na mas maging stronger siguro, mas maging masaya kayo, mas maging harmonious ang inyong relationship. So, good luck sa inyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.